Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang malungkot na balita ang bumalot sa Thailand kamakailan, kung saan isang school bus ang nasunog na kumitil sa buhay ng 23 katao, kabilang ang mga guro at estudyante. Nangyari ang aksidente noong Martes, sa isang highway sa hilagang bahagi ng Bangkok. Ang bus, na may sakay na 6 na guro at 39 na estudyante mula sa elementarya at high school, ay nagmula pa sa Uthai Thani Province, halos 300 kilometro ang layo mula sa Bangkok, patungo sana sa Ayutthaya at Nonthaburi provinces, para sa isang school trip. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, nagkaroon ng sunog sa bus na mabilis kumalat, dahilan kung bakit karamihan sa mga pasahero ay hindi na nakalabas. Ayon kay Trerong Phiupan, pinuno ng Police Forensic Department, 23 katao ang natagpuang patay sa nasunog na bus. Nahirapan ang mga rescue team na ang driver ng bus na kinilalang si Samanchanput ay sumuko matapos ang ilang oras ng insidente. Ayon sa kanya, nawala ng balanse ang unahang gulong ng bus at bumangga ito sa isang kotse at isang konkretong barrier na siyang nagdulot ng mga spark na nagsimula ng apoy. Makapasok agad dahil sa sobrang init ng sasakyan na ginagamitan ng natural gas bilang panggatong. Ang driver ng bus na kinilalang si Samanchanput ay sumuko matapos ang ilang oras ng insidente. Ayon sa kanya, nawala ng balanse ang unahang gulong ng bus at bumangga ito sa isang kotse at isang konkretong barrier na siyang nagdulot ng mga spark na nagsimula ng apoy. Nahaharap siya ngayon sa mga kaso ng reckless driving na nagdulot ng kamatayan at pinsala, hindi pagtulong sa mga biktima, at hindi agad pag-ulat ng insidente. Mabilis na dinala sa Bangkok ang mga pamilya ng mga biktima mula sa Uthai Thani para magbigay ng kanilang DNA samples sa Police General Hospital. Ginagamit ang mga sample na ito para sa mas mabilis na pagkilala sa mga biktima. Ang mga otoridad ay nagsusumikap na makumpleto ang proseso ng pagkakakilanlan upang maiuwi na ng mga pamilya ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang trahedyang ito ay muling nagbigay diin sa issue ng road safety sa Thailand, lalo na para sa mga bata na nagbibiyahe ng malalayong oras para sa mga school trips. Ang ganitong klase ng trahedya ay nagdudulot ng maraming katanungan. Kailangan ba talagang ipagpatuloy ang mga field trip ng mga estudyante? Ano ang mga dapat tandaan upang masigurong ligtas ang mga ganitong aktibidad? Bilang magulang at guro, napakahalaga ng kaligtasan ng ating mga anak at estudyante. Narito ang ilang mga bagay na dapat pag-isipan bago magdesisyon na payagan ang mga batang sumama sa mga ganitong aktibidad. Pagsuri sa kalagayan ng sasakyan, dapat tiyakin na ang sasakyang gagamitin para sa field trip ay nasa maayos na kondisyon. Ang bus ay dapat sumailalim sa regular na inspeksyon para masigurong hindi ito magdudulot ng aksidente. Tulad ng pagkalat ng sunog o pagkasira, pagsasanay sa mga emergency procedures. Dapat malaman ng mga guro at mga driver ang mga tamang emergency procedures. Sa ganitong klaseng mga aktibidad, mahalagang magkaroon ng fire drills o evacuation drills bago magsimula ang biyahe upang handa ang lahat sa oras ng sakuna, pagkakaroon ng sapat na patnubay ng mga guro at staff. Hindi sapat na iwan lang sa bus driver ang responsibilidad para sa kaligtasan ng mga estudyante. Kailangang may sapat na guro o mga trained personnel na laging nakabantay sa mga bata. Ngunit ang tanong ng karamihan, dapat pa bang ituloy ang mga field trip sa kabila ng ganitong mga panganib? Ang sagot dito ay hindi madaling sabihin. Ang field trip ay nagbibigay ng oportunidad sa mga bata na matuto ng higit pa sa loob ng classroom. Nakakatulong ito sa kanilang pag-unlad sa pakikipagkapwa, pagtuklas ng mga bagong kaalaman, at sa kanilang overall growth. Ngunit, sa kabilang banda, ang kaligtasan ay dapat laging unahin. Kung hindi masisiguro ng mga paaralan at mga organisador ng field trips ang sapat na pag-ingat at mga preventive measures, maaaring mas makabubuti kung kanselahin na lang muna ito. Ang trahedyang naganap sa Thailand ay isang malungkot na paalala na kahit sa mga simpleng aktibidad tulad ng field trip, maaaring magkaroon ng mga sakuna. Kaya't mahalaga na pag-isipan ng mabuti kung paano masisiguro ang kaligtasan ng lahat ng sangkot. Kung kayo po ay magulang o guro, ano ang inyong opinyon? Dapat pa bang ituloy ang mga field trip ng mga bata? O mas mabuting mag-ingat muna tayo? I-comment nyo po sa baba ang inyong saloobin. At huwag kalimutan, mag-subscribe sa Today's Topic TV para sa mga latest updates tungkol sa kaligtasan at iba pang viral news.